aming lunch. Ready na? Picture lang. 3, 2, 1, go. Hi! This is Joey Vargas, the #1 celebrity psychic in the Philippines. Natawa tuloy ako, di ba? Kasi ang kasama host natin ay isang best ng bayan, no? At isang komedyante, di ba? First time kong ma-meet siya at medyo nakakatuwa ito. Ang best ng bayan, si Becky Bello. Becky Bello! Hi mga Jovian! I love it! Hi mga Jovian! O subscribe kayo sa kanyang channel, mamaya ko sasabihin niya Yay! kung saan ho yun. Di ba nasa YouTube ka ngayon? May Yes vlog po, ka. yes. Yun ang gusto kong malaman, paano ka nagsimula? Paano nasimulan? Adi, eto na po. Meron akong pinsan na nasa Aklan. Sabi niya sa akin, Kuya, baka may extrang work or pwedeng pagkakitaan dyan. Talaga ba? Di ba may trabaho ka, may business ka? Opo, pero kinakailangan, medyo kinakapos ko ganyan. Ano bang kaya mo? Sabi kong gano'n. Or ano bang talent mo? Or pwede mo ano? Kasi kung halimbawa, marunong siya magluto, tutulungan ko siya kahit magkaroon ng karinderya doon. Yung mga gano'n. Sabi niya, marunong ako magaling mag-edit sa social media. Sige, go, halika. Magba-vlog ako. Ikaw ang editor ko. Yung normal na sweldo ng isang editor, na alam ko kasi ang swelduhan ng editor, ang magkano lang dinoble ko sa kanya. Ay, bongga. Kasi bilang pinsan na tulong ko na rin po yun. So, kumbaga, kaya rin po ako nag-vlog ngayon. It's not for me, it's not for the content, it's to help a lot of people, especially yung mga nangangailangan sa paligid ko. Paano ka nagtagumpay dito? Paano ka nakilala? Luckily, ang hirap kasi ng mundo ng YouTube. Kung paano ka kumita. Correct. Napakahirap. Naranasan ko nung una wala as in piso, hindi ako kumite. Abonado pa ako sa lahat. Ito, binigay niya ako binuksan niya pinto niya na maging maswerte ako sa YouTube. Kahit pa paano nakakatulong, malaking bagay po. Naisip ko kasi kung bakit. Hindi po talaga ako techie Hindi rin ako mahilig sa social media. Hindi ako pala post ng picture ko or kung anong meron sa buhay ko. Since ito na yung kinakailangan, nakikita ko na kailangan na mangyari sa buhay ko, especially dahil nasa comedy industry ako. I'm a public figure at the same time. Correct. So saan mo dadaanin yun? Sa social media. Kasi naiinggit ako sa iba. Sorry hindi naman kami 20 years na po ako sa trabaho, pero mas marami pa silang racket kaysa sa akin nang dahil lang sa isang trending video. Parang feeling ko unfair. Samantala ako nag-workshop pa, nag-audition pa, tapos at alam ko kung paano gumalaw sa entablado, pero bakit sila yung mas maraming racket? Inaral ko rin po. Okay, social media tayo. Halika, mag-YouTube tayo. Kagatin o hindi, okay lang. Basta ang importante sa akin, nakikita ng tao kung active ako. Yun. Sa buhay na pinasok mo, hindi pwedeng hindi mawala ang problema. Yan, naging matatag ka, pero may time ba na parang gusto mo nang sumuko? Naku, maraming beses, Miss Joby. Kasi nung sinabi ng mga kasama kong comedian namin na Jessica, lumuwas ka kasi may talent ka. Pwede ka sa talagang malalaking comedy bars. So sinubukan ko. Eto na. Andiyan ma-hold up ako. Andiyan nakipagsuntukan ako sa gwardiya. Nang nakadress kasi syempre nababastos ako. Wala akong kasama, wala akong family sa Manila. So ako lang talaga paglaban ako mag-isa. Ba't nabastos ka ng gwardiya? Ayaw bang papasukin? Yung pagpasok mo pa lang doon sa store, nagtatawanan sila. Yung alam mo, ikaw pinagtatawan na nakakainis, di ba? Yung wala na, tumingin na, ako lang naman ang tao. Tapos tuloy pa rin yung tawanan nila talaga. Hindi ako natakot na may baril siya, yung mga ganun. Tapos meron pa pong punto na ang sweldo ko kinakapos pa. Kasi umuwi ako ng Nueva Ecija, pumapasok ako ng Manila. Pagod. Ang naiuwi ko lang minsan 50 pesos. Yun nga, kulang sa pero pinagpatuloy mo pa rin. Oo, sabi ko, oh Lord, di ba sabi ko nga po ito sa mga pinapasokan ako, hindi na po talaga ako magtutuloy kasi magtsatsagaan ko na lang po yung trabaho ko ulit dun sa mall. Hindi po kasi talaga kakayanin kasi 50 pesos lang na iuwi ko. Umuwi pa ako, Nueva Ecija to Maynila. Sino man ang magagawa nun, di po ba? Pero sabi nung pinasukan kong bar na yon, sige, wag kang mag-quit, dadagdagan kita ng araw. Wow. So mula sa isang araw lang, sa isang linggo, papasok ko yung Maynila, isang araw lang, uwian ako, di na pupunta lang sa pamasahe, konting pagkain, tipid na tipid pa. Pero na-enjoy mo, di ba? Sobrang na-enjoy ko po. Sobrang na-enjoy ko po. Nakatulong naman sa pamilya. Sobra po. Kasabay ba nun ang pagmamahal sa trabaho? Meron ka rin bang minahal
Actually, hiniling ko yun sa Diyos. Dinalangin ko talaga. Kasi nga po, kasi tulad ng nabanggit ko sa inyo, nag-iisa ako sa Metro Manila. So, kailangan ko siya, hindi dahil sa kapritsyohan ng katawan ko. Pero ilan ang naging boyfriend? Ayan! Sino ba talaga doon? Ayan! Una, sa pangalawa. So, ilan lahat? Yung tatlo lang naman, O sino pinakamahal mo? yung ngayon, na naging una ko siyang jowa na nagkabalikan lang kami. Siya yung una talaga. Opo, nagkahiwalay kami, nawala ng connections kasi nung time na yon hindi pa naman uso ang mga social media, nawala yung number Soulmate talaga. Kasi maraming mga naririnig akong mga na-experience ng mga bakla na nung daw panahon nila, binubugbog sila, ayaw silang tanggapin ng mga magulang nila. Maraming ganun Apo. Diba? Na ang buhay nila hindi matanggap ng pamilya. Apo. Ikaw, sa pamilya mo, merong bang ganoon? na nangyari sa'yo? Merong ganon, pero hindi ganon kabigat. Yung ba parang, mas naiintindihan ko kung bakit. Bakit? Kasi pala, pag kaayaw ka nila maging bakla dahil para natatakot silang mabuli ka. Okay. Natatakot silang saktan ka ng ibang tao. Tawanan? Oo, natawanan Basta ka. nasasaktan sila. Di ba ganun kasi nung araw Hindi pa naman ganun kalawak Hindi pa katulad ng pagbaklata. Okay lang kasi, baka yung pabag-ahon sa hirap. Noon kasi, pagbakla, di ba, karamihan talaga. Or iba gusto magkaapoy. Pero nabully ka na. Opo, nabully rin ako. Sa mukhang to. Hindi, kahit ako, binubuli ko yung sarili ko Na-experience ka na, naglalakad kami sumisigaw ng, hoy, mga baklang. Ay nako, yun nga, kaya nga ako nakikipagsuntukan dahil sa ganyan. Hoy, bakla, mga ganon. So, pinakamahirap kalaban sa mga ganyan, yung mga truck driver, di ba, ang lalaki nun, saka ang bibilis, dadungaw pa yun, di ba, hoy, bakla! Mahahabol mo pa ba yun? Hindi na, di ba? Kung sakali mang meron kang isang pamangkin na alam mong magiging bading, ano maisasabi mo sa kanya? Ako ngayon kung magkakaroon ng pamangkin o pinsan, susuplong na maging bakla, kung maaari nga sana, ayoko rin talaga. Kasi pinagdaanan ko pagiging bakla, ang hirap maging bakla. Napakaraming sakripisyong gagawin. Kaya ayaw ko siya maging bakla. Hindi dahil sa huwag ka magbakla, yung mga ganun. Walang dahilan. Kaya naiintindihan ko yung mga uncle ko, mga tita ko, kung bakit pala ayaw nila ako maging bakla. Ano ba yung mga sakripisyo na talagang alam mong parang yun ang napakamatindi para sa buhay ng mga bakla? Yung sakripisyo na binibigay kasi natin, yung, di ba pag magdadamit, babae tayo? Yeah. Ang hirap. Yung ilang na ilang ka, lalo pag sa CR ng issue yan, palagi. Tama. Yun, napakalaking sakripisyo yung iihi ka sa mall sa kapupunta. Alam mo kung saan ako pumapasok? Sa PWD. Pareho tayo. Ako doon na parang wala nang usapin, wala nang, ano ka rin, tama na naman kasi pupunta ka sa lalaki, nakapambis, babae ka. So, Correct. maloloka naman yung mga lalaki. Ikaw na rin mismo sa sarili mo, gumawa ka ng paraan para wala nang, tama ng issue, hindi talaga pwedeng ipilit natin na lahat tayo matatanggap nila. Diba? Papasok ka sa babae, alam nilang bakla ka, may ilang naman talaga sila. Kaya nga po ako sa PWD talaga ako pumapasok, sorry. Since content creator ka na, di ba? Matawag. Apo. Ilang buwan na ba yung vlog mo? Magna 9 months pa lang or 9 months to be exact. Bago pa lang po. 2 years. Pero ang laki na. Nakita ko Yes. yung subscriber niya, umabot na ng papunta na ata sa 40. 40. Yes po. Which is in 9 months yun, ha? Malaki na yun. Malaki na Kasi po yung yun. iba nun, nasa 1,000, 2,000. Opo. Which is, ibig sabihin, may kakaiba sa social media mo. Thank you. May katanungan ako sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Paano may to sa content mo? Yung totoong buhay na nangyayari o kaguluhan ngayon, kaya mong madala sa content mo? Kunyari, ito yung sitwasyon natin or hindi, may limit lang. Tatapatin ko po kayo. Dali lang. Naghihilig ka gaga. Naririnig ka din sa... si Cherry po. Yung PA ko naghihilig. Yung cameraman ko naghihilig sa tawag ko. Batang 90s yata batang 90s. Sa part mo, anong masasabi mo sa sitwasyon ng ating bansa? Magulo. Sobrang gulo. Sobrang nakakalungkot. May magagawa bang isang content creator? Actually, ang ganda po ng tanong nyo. Sabi ko nga po, I am a neutral person when it comes in politics. I'm not into pro, I'm not into anti as well. Kung sino nakaupo, sinusuportahan ko. Ganon. Ayoko, di rin ako nakikipaglaban. Ay, sige rin siya. Hindi ako nakikisaw-saw sa ganon. Bagkus,
nag-ano ko ng mga tao na halika suportahan natin yung plataforma niya or kung meron mang kamalian, hindi ko naman siya sinisiraan. Ito na yung pagkakataon siguro na parang mararamdaman kong tunay na Filipino po ako at makatulong nga dun sa sinasabi niyo pong nangyayari sa bansa natin, maidala ko sa vlog ko. Please, magkaisa po tayo. Please, huwag po sana tayong padala sa napakaliit na halaga na nabibili po yung pagkatao natin. Kasi tandaan nyo po, ang pera na kukunin nyo na dahil lang sa boto, sorry ha, hanggang kaanak-anakan nyo po ang magdudusa. Totoo. Di po ba? Tama. Kaya pumili naman tayo or pag-isipan natin, Maging matalino. maging matalino po tayo. Parang sana nadala na ho tayo. Yes. Ito yata ang pinakamaganda para hindi maging magulo ang Pilipinas. Transparency sa government. Yes. Yun ang hindi ko Marami nakita. Yun yung marami nagsasuggest pero hindi rin naman natin alam kung kayang i-apply. At nagulat nga ako kasi si Senator Bam Aquino, yun yung batas na pinapanukala niya ngayon at konting-konti na lang yata maipapasa na. Kasi hanggat wala pong transparency sa government, kahit sino pong maupo, believe me, or maniwala po kayo wala rin. Kasi di ba nakita niyo po, paanong magagawang malutas ang batas kung sila mismo ang gumawa ng batas? Bakit nila nagagawang gumawa ng di maganda? Kasi alam nila yung batas. Kasi alam nilang lusutan. Alam nila kung hanggang saan. Kaya nga alam nila kung magkano yung nanakawin nila eh. Kahit magkakaso-kaso, kahit magkabunyagan pa, may batas na ginawa na sila ang gumawa. At yung batas na ginawa nila, hindi alam ng mga mangmang na Pilipino. Dapat kung gagawa po ng batas, sabihin muna sa taong bayan. Sige, sa mga naupo na naabutan mong presidente, mula nung nagsimula kang bumoto, sino sa mga presidente ang gustong-gusto mo pa rin? Sana siya pa rin. Actually, hindi siya naging presidente. Pero siyang gusto-gusto ko talaga. Kilala ko na atay, si Mira Santiago Ataya. Sabi ko nga po, sana may 10 pang katulad niya ang lumutang sa bansa natin. Pero wala po kong hate or ano sa mga nag-ano po natin mga presidente. Sabi ko nga po, lahat naman kailangan gustuhin. Kailangan sumunod. Mula kay Cory Aquino hanggang sa ngayon. Sa ngayon, sino ang masasabi mo, ito talagang gusto ko, nangihinayang ako. Feeling ko Cory Aquino. Oh, why? Kasi bukod kasi sa pagiging babae, kasi yung puso ng babae malambot. Saka Religyosa. Feeling ko may takot siya sa konsensya ng bayan. Bakit hindi naman siya kurap? Hindi siya corrupt Siya gusto ko, yung mga ganon. Gusto ko, sana ganon. Sana nga, hindi naman dahil sa lalaki ka, corrupt ka na. Hindi ko pa naman sinasabing ganon. Gusto ko lang siya kasi bukod sa pagiging babae niya, takot nga siya gumawa ng hindi maganda. In line to politics, gusto mo maging politiko, anong batas ang ibibigay mo kung sakali mo maupo ako? Maupo ka. Ayun nga, transparency kung sakaling maupo ko sa posisyon, pero nililigawan din po talaga ako. Tumakbo sa probinsya namin. Gusto mo ba? Gusto ko, pero may hangganan lang. Ayoko nung iaabot pa sa napakataas na posisyon. Ayoko na nang ganyan. Yung meron lang akong hinahangat kasi, meron akong hangarin dahil maganda yung gusto kong mangyari sa barangay namin. Parang ganon. Kung ikaw ay binigyan ng pagkakataon na kaunang-unahang LGBTQ o gay na maging presidente, yung 3 mahalaga na pwede mong i-suggest para sa ating bansang Pilipinas. Okay, unang-una, ang mga magagandang babae hanggang 2:00 ng hapon ng curfew lang. Para yung mga bakla, lalong hindi magaganda, 3:00 rumarampa na, maraming aura at booking. Pangalawa, yung mga lalaking sorry, hindi masyadong gwapo. Sa kulong. Magtrabaho kayo ng 2 shifts. 2 shifting. Pangatlo, yung magagandang bakla. Huwag kayong sasabay rumamp. Meron lang kayong specific na lugar kung saan kayo rarampa. Hindi kayo pwede, di ba? Pupunta kayo ng Makati, nandun kami. Bawal. Bongga. Kasi syempre, mga ganun pes, lot-lot sa aurahan to, for sure. Makasabay ka ng Diyosa, ligo ka na, di ba? Ang hirap maging presidente. May coding ang mga gender at itsura.
Mukhang hati. Di ba? Oo. Ano nga pala, saan ka nag-work? Sa Vice Comedy Club, na pagmamayari po ni Miss Vice Ganda. And may mga partner din po siya doon. Sila Boss Neil, yung mga boss namin. Saan to? Saan makikita Located po siya sa Panay, malapit sa may ABS-CBN, sa may ng bahay ni Kuya. Nag-open yung door Every night. Nag-open sila ng 7 p.m. Nagtatanggap na sila ng mga Affordable naman. guests. Sobrang affordable. At ang sarap ng pagkain. And Si Vice worth. ang boss mo. Yes po. So ano masasabi mo kay Vice? Sobrang thankful kami na meron siya. Actually, kahit di ko pa siya boss, nung sumikat siya sa Showtime, hindi po ito sa alam po ng nasa taas yan. Nagpasalamat ako sa kanya. Hindi personal sa sarili. Sinabi ko talaga, salamat, may lumabas na Vice Ganda. Kasi lalo niya kaming naiangat. Oo. Hindi po to kasi nungalingan, hindi po to dahil sa boss ko po siya, hindi po kami close pa noon. Hindi kami kakilala. Actually, magkalaban pa kami noon. Magkalaban in a way na nasa Itbulaga kasi ako dati. Naging segment host po ako ng Super Serena while host po siya ng It's Showtime. Nagtapat po kami. Pero walang rival na naganap. So, ibig sabihin, pero hindi pa kami magkasama sa work. So, nung wala ako sa Itbulaga, tapos siya na may namayagpag na. Sabi ko talaga, salamat kasi bit-bit niya pa rin ang bawat komedyante na katulad namin. Yun ang maganda kay Vice Ganda pag may talent, pag nakita niya ang isang Inaangat tao, niya. oo, tinutulungan niya at talagang inaangat niya ito. Hindi niya kinukuha ito as competition. Yes. Diba? Kumbaga kung ano marating niya, gusto ko rin marating din ang kapwa ko. Yes. Lalo ko ang taong ito, may talento talaga. At alam niya, at inaaral niya yung talent namin kung saan niya kami ilalagay. Ganun katalino si Vice. Yes. Minsan pupunta ka sa Vice Comedy Club. Pupuntahan ko talaga kasi nga matagal na pinaplano ng friend ko yan si Michael Godayle. Apo, Michael. Yes. Oo. Punta naman tayo doon. Ako na bahala sa inyo. Kami, sige, puntahan natin. Gusto ko lang masubukan kasi sabi daw nila, kakaiba. Opo. Sabi nila, Pero nakapunta na po ba kayo sa mga comedy bar before? oo. Okay. Sa library. So makikita niyo po talaga yung kaibahan. Circus ba yun? Circo. Oo, circo. Galing din ako doon. Circo tsaka sa clowns. Yun. Pero lahat naman ng komedyante at comedy bars, magaganda naman na in-offer entertainment. Actually, nakakatuwa nga talaga. Pero kasi ito daw sa inyo, iba. Kumbaga may bagong Flavor. na tinatawag. Diba? Sabi, iba. Hindi basta yung dati. Opo. Parang nagbagong Atake. bihis, bagong Yes, atake. yes po. So, sana maranasan. Ay, for sure. Yes. For sure. Ako bahala. Ako po mismo mangungulit sa inyo para pumunta. Ano ang maipapayo mo sa mga kagaya mo, sa kagaya nating LGBTQ, sa buhay, para sa buhay na tatahakin nila Yun. o yung mga desisyong gagawin nila? Yon. Sabi ko nga po, bilang LGBT or bilang bakla na, napakahirap ng adjustment sa buhay natin. Sa naging experience ko po, ang naging recipe na ginamit ko sa buhay ko para tumagal sa ganito klase ng industriya na rin, or kayo na rin, hindi na siguro sa comedy or hindi, kung saang larangan po kayo nakapasok, pakikisama. Yun lang po, pakikisama at maging pakumbaba. Wala nang iba. Kasi kahit napakagaling mong komedyante, performer, or singer, pag hindi ka marunong makisama, kakainin ka ng sistema, ilalaglag ka niyan. Madaling matatapos ang karera mo. Or hindi man matapos ang karera mo, feeling ko hindi ka rin magiging masaya kasi maraming taong nagagalit sa'yo. Pinakaano ko po yun, sa mga lalo sa mga gustong tumahak sa ganitong klase ng industriya or ano man ang pupuntahan yung karera sa buhay, pakikisama at magiging pakumbaba. Kung sa takbo ng lalaki, pag titingnan mo or maging relasyon mo, magiging boyfriend mo, anong pipiliin mo? Matangkad, pandak? Pandak. Kasi para pag naloko, masusuntok ko siya. Moreno, maitim? Moreno. Madilim, maliwanag? Madilim ako kasi natatakot ako ma-disappoint sa Nakahubad? Malaki, maliit? Malaki dapat. Kasi maluwang ako Natutuwa ka ba kapag ang partner mo sa katabi mo, pag umuutot, ano ginagawa mo? Nabubuisit ako para nabababuyan ako pag... Ano palagay mo sa akin? Inodoro? Di ba meron mga gano'n? Katabi mo. Ayun yung kasi pag sobrang mahal ka na, matagal na kayo nagsama, di ba nangyayari naman talaga yun? Pero Pero kagalit ka pa rin. Oo, doon ka nga sa toilet Talaga umutot. iniingatan mo. Kasi iba, Diyos ka, mukha na akong utot, uututan mo pa ako. iba kasi vacuum Ang baboy naman. Initis na.
Ano tawag doon? Ano ba nila? Away kami. Diyos ko, ayoko naman ng ganun. Ikaw pala prangka. Hoy, ang bantot mong umutot. Oo. Kaya ganun. Doon nga. Ano yung pinakamahal na ibinigay mo sa kanya sa takbo ng relationship niyo? Pinakamahal. Na halos yun ang pinag-ipunan mo. Bukayong. Dalawa pa nga sila. Isa house and lot. Di naman ganun kabonggang bahay. Simple lang naman. Pero lupa, binili ko. Wow! Sabi ko, Bongga! Lupa! Hoy, mga boys! Diyos kapag napanood na magulang ko to, lagot na. Lagot ka! Mga bukay, mga boys! Yung isa, bahay. Sabi ko nga, ako nagpagawa ng bahay ng jowa, pero ako namumupahan. Ang husay, di ba? Dahil ba yun sa love talaga? Love kasi talaga. Ganun Siguro ako. bago mo naman ibigay yun dahil naramdaman mo naman na karapat dapat. Yun. Hindi ko naman po binibitawan agad yun. Kasi sinuklian naman niya ako ng sobra-sobra. Kumbaga reward na lang din niya yun. Yun. Sa lahat ng bansang napuntahan mo, anong pinaka-paborito mong bansa? Kasi ako meron akong paborito talaga. Ang dalas ko doon. Sa sceneries, gusto ko ang Europe. Pero kung bansa't bansa lang din pag-uusapan, Japan ako. Why? Kasi yung weather, yung food, yung discipline, Correct. ang sarap sa Japan. Sobra. Tama. Tsaka, awan ko, ang ganang spiritual aura kapag nasa Japan. Napaka-welcome, di ba? Welcoming, yes. Sobrang, Sobra. I love temples. May huli ka pa bang dapat isabihin sa mga... Ayan, mga best! Yung vlog mo, Yan, pa-subscribe. yung show ninyo. Naku, ako po ay sobrang nagpapasalamat. Alam po yan, kahit pagpunta ko pa lang dito, parang pagod ako, puyat ako, pero nakaramdam ako ng ibang hangin na parang napaka-positive. Dito totoo po yan, napatingin ako sa langit. Sabi ko talagang susugurin ko to, kahit buong kayo. Kasi totoo po mga best, na late po ako sa usapan. First time ko po, alam po na mga katrabaho ko yan, napaka-professional ko sa mga, sa oras. Sabi ko sa kaibigan niya, Grabe. Joby ha, pinaghintay ako ni Oo. Joby Rino pala. Joby pangalan. Mana nung nag-refer sa akin. Sabi ko, Diyos ko, sana wag akong dasalan ni Miss Joby ng Hindi naman ako magkukulang. Sabi ko, ano ba ito, pinaghintay tayo. Pero yun, sabi ko sa mga best, napaka-positive, napaka-sarap, napaka-good vibes. Pumunta at makausap ang isang Joby Vargas. Thank you. Sobra. Hindi ko to po yun. Alam ba, ang pinapaka-positive yung alam mo yan, yung hindi takot yung narad. Di ba sa iba pag pupunta, tatakot ako, kinakabahan ako. Ako hindi talagang sabi ko, ay parang gusto ko siyang makausap, makaharap. Okay, ngayon ho, i-read ko ho si Beth ng Bayan. So, tingnan natin kung ano ang sasabihin ng baraha. Oh my gosh. Kuha lang. Ba, ilan po? Kahit 5. Limang cards, mga best. Kabado ako. Yung kaba ko naman, hindi yung kabang takot. Di ba may kabang takot po? Ito kabang excitement. Correct. Kaya yung 5 cards na yun. Pero ang reading ko, siyempre, ang ganda pa rin ng card mo, ang dami. Yung full reading ko po, makikita niyo po, dumiretso na ho kayo sa kanyang As channel. babasahan mo ko sa channel ko. Ando doon na ho yung full reading, no? Pero sa 5 nakuha ko pong cards na yun. Anong sinasabi? Meron kang mga tawag itong second week of this, itong month, o kaya second week of the February, doon magsisimula ang luck mo. So, yung pasok ng horse year sa'yo, the fire horse year, ando doon na yung pagpasok ng swerte mo. And then, dito sa card, pag-isipan mo daw ang isang offer pa ng isang lalaki o kaya itong mag-asawang ito, may offer kang bigla. So, depende kung ipapilot ka ba nila o dadagdagan kanila ng additional sideline. And then, may nararamdaman ako dito sa card mo rin, renovation. Hindi ko lang kung saan ka nagmula o saan ka nakatira o saan yung bahay ng mga para merong ayusin o renovation. At yung kadugtong niyan ay basahin natin. Kasi marami pa akong gustong malaman, kaya pumunta kayo sa channel ko, babasahin Ang kadugtong ho nito, pumunta ho kayo sa kanyang channel. At doon yung makikita ang full reading ko. Okay? Jovians, mga best. Ito po yung aking channel. Sana mag-subscribe po kayo sa aking page at sa aking YouTube channel na naghahatid po ng magagandang kwento at inspiration para po sa inyong mga manonood. And plus, kung gusto niyo po ng magandang entertainment or comedy entertainment, mapapanood niyo po ako sa Vice Comedy Club, 10 ng aking mga kasamahan at ang mga Bex Squads. Paano naman sa mga gustong kunin ang services mo? Kunyari, kailangan namin yan sa party ko. So, paano kanila makukontak? Akala ko kung sa mga gustong umungol.
Ayun sa mga serbisyo po sa akin po, pwede niyo po na akong kontakin sa mga followers po ni Miss Jovi. Kung Yes, gusto niyo ng entertainment, ng class, ng comedy, stand-up comedian, I do hosting corporate shows as well. Kunyari birthday niya, no? Pwede ka nilang i-rent. Yes po. Through you. Pwede ka nilang i-message. Affordable ba? Napag-uusapan na. Napag-uusapan naman po yan. Ako po ay nagpapasalamat na napaunlakan ako ng isang Miss Jovi Vargas. So I feel so blessed. Maraming salamat sa iyo at na-meet kita. This is again si Bes, ang Bes ng Bayan. This is Jovi Jovi Vargas. Ikaw nagkamali sa ano? Ikaw nagkamali sa sarili mong name, Miss Jovi, See you again. I hope mag-subscribe mo kayo sa sa mga channel. channels namin. Yay! Bye. God God bless bless!